So, ayun, sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay muling manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli kami, Panginoon, ay nagkatipon-tipon upang manalangin at mag-aral ng inyong salita. Panginoon, Lord, tunay nga po, Lord, na gamitin niyo po ako bilang mouthpiece ng inyong salita. Panginoon, Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran at hayaan niyo po ang kaluwalhatian niyo po ang maitaas sa oras na ito. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, ayun, magandang gabi po muli sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? At maraming salamat po kay Pastora Estela at kay kay Ninang Charm sa ating service po ngayon at sa ating praise and worship na si Pastora Estela. So, ayun po. At tayo po ay dumako sa ating salita ng Panginoon. Ito na lang po, share ko na lang po yung screen ko para madali po nating mabasa lahat. So, ayun. Nakikita naman po na po. Praise God. At ito po, itong ating topic ngayon ay Grace that Transform. So, ayun. At bago po natin umpisan to, meron lang po ako nag-iisang katanungan para sa ating lahat. At ito po ay, do I really encountered God's grace? So ayun, sa mga naka-encounter na po ng grasya ng Panginoon, okay lang po ba na pakitype sa ating screen ng Amen? Do kahit di ko po kayo nakikita, meron po ako isang ano pala dito, monitor. Okay lang po ba pakitype po, Amen, sa mga naka-encounter na ng grasya ng Panginoon? So ayun, meron na pong isa. Sino pa po? Ilan po tayo dito? 4, 8, 12, 16, 17, 18. Ayun, praise God. Sino pa po? And counting. So ayun, maraming salamat po sa mga nag-amen. So ayun, ito pong part po ng topic natin ngayon, kung bakit ko po ito na-share is, ano po ito, kumbaga, it's been a month na din na part po ito ng devotion ko na tatanong ako sa sarili ko na, natagpuan ko na ba talaga ang grasya ng Panginoon? Do I really encountered God's grace? Kaya po ito yung napili ko na i-share sa ating lahat ngayon. So, ayun, ano nga po ba yung mga sign o mga confirmation, kumbaga sa atin, sa mga nagtatanong din na gaya ko, na bilang Kristiyano, na patuloy na, ayun nga, na minsan nasasagi sa ating isip na itanong natin to, ano po ba yung mga confirmation na bilang tao, ito po yung number one. Basahin po natin sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kapag ang isang tao po ay nakipag-isa na kay Kristo, siya ay binigyan na ng Diyos ng bagong pagkatao. Meaning po sa ating lahat, hindi tayo ni-reconstruct, hindi tayo ni-renovate ng Panginoon, kundi tayo po ay new creation simula po nung nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesukristo natin. Ang pagbabagong ito ay hindi lang panlabas o pang-asal, kundi isang panloob na pagbabago ng puso na kusang lumalabas sa kanyang pamumuhay. Ito po yung something na hindi po ito yung ah, after nating tanggapin ng Panginoong Hesukristo at nakipag-isa sa Kanya, kinabukasan, iba na tayo, na parang pakiramdam natin ang bait-bait na natin, pakiramdam natin na napakabanal natin. Hindi po ganon. Ang pagbabago po ng isang tao na nakipag-isa kay Kristo is continuous process. Uti-uti, hindi po siya something na pagmulat mo ng mata sa pagising mo sa umaga is, parang ang bait ko na. Ang banal ko na, hindi po ganon. Wala pong gumagraduate sa pagbabago sa ating lahat. Kaya nga po meron tayong kanta na binabago tayo araw-araw ng Panginoon. So ayun, next slide po natin. Ayun, at ayun nga po, isa rin sa mababalikan natin, tayo po ay bago na, new creation. Kumbaga, paano po ba natin mako-confirm, ano po ba yung mga sign na tayo po ay isang Kristiyano na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo? Punta po tayo sa Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. So ayun, hindi po sapat na parang isang ano po, halimbawa, isang puno ng mangga, hindi siya pwedeng magbunga ng isang rambutan o santol. Ang isang puno ng mangga magbubunga ng isang mangga.
At ang isang ang karakteristik po ng mangga is ito po ay matamis at maasim. Hindi siya pwedeng mapait. Ganun din po sa atin mga kapatid, na once na tayo ay na-encounter natin yung grasya ng Panginoon, nakipag-isa tayo sa Panginoon, tayo po ay new creation at yun nga po, sabi sa Biblia, tayo po ay nilikha kawangis ng Panginoon. Hindi pwedeng wala tayong karakteristik na kagaya ng Panginoon. Parang ang isang bata, na pag pinanganak ng isang magulang niya, hindi pwedeng hindi siya kamukha ng magulang niya. Kasi kung hindi siya kamukha ng ng magulang niya, ano po siya, ano yung karaniwan natin sinasabi? Siguro ampon. Oo, baka nakita lang dyan, napulot, o ano. So ayun, kaya kailangan ganun din po tayo na bilang isang nakipag-isa sa Panginoon at na-encounter natin yung grasya ng Panginoon, tayo po ay nilikha sa kawangis niya, kailangan na nasa atin din po yung karakteristik na kagaya ng meron ng Panginoon. Which is, yun nga po, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Next slide po natin. Ayan po, ganun din po sa 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Talaga makikita ho natin kung gaano kahalaga talaga ang pag-ibig sa atin bilang mga nakakilala sa Panginoon. At ayun nga po, kumbaga, balikan ko lang po itong tawag dito. Ito sa 2 Corinthians 5:17 natin. Ang pagbabago po kasi, hindi po ito yung parang sarili nating gawa. Opo, mahirap talaga magbago. But reminder po sa atin na ang pagbabago talagang dahil lang sa grasya ng Panginoon. At yun po ay yun nga sabi dito sa atin, ang pagbabagong ito ay hindi lang panlabas o pang-asal, kundi isang panloob na pagbabago ng puso na kusang lumalabas sa kanyang pamumuhay. Kumbaga ito ay araw-araw talaga tayong babaguhin ng Panginoon at sa pagbabagong yun na andun po yung patuloy tayong lumalago sa relasyon natin sa Panginoon. So ayun, ano nga po ba yung action? Ano po ba yung mga dapat nating gawin na ganun na may confirmation na tayo po ay tunay na nakipag-isa sa Panginoon at na-encounter na natin yung grasya ng Panginoon. Ang una po natin ay live your new identity. Huwag bumalik sa lumang pamumuhay, ikaw ay bagong nilalang. Mamuhay ayon sa katotohanan ng iyong bagong pagkatao kay Kristo. Pangalawa natin, walk in God's purpose. Tuklasin at isabuhay ang mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos sa pamilya, trabaho, school o church. So, kung nasaan man tayong environment, pwede tayong gamitin ng Panginoon dyan sa kaluluwalhati niya. At pangatlo po, evaluate. Magtanong, may pagbabago ba sa isip, ugali at relasyon ko? Simula nung nakilala ko ang Panginoon, na-encounter ko yung grasya niya, ano na ba yung mga nabago sa akin? Ano na ba yung binago sa akin ng Panginoon? Lumalago ba ako sa pag-ibig? Lumalago ba ako sa sa pasensya? Lumalayo ba ako sa kasalanan? Kasi kung babalikan po natin yung fruit of the Holy Spirit, do po, lagi natin to napapag-aralan, alam na natin to palagi na nating nababasa. Pero nung panahon na hindi pa natin nakakilala ang Panginoon, hindi tayo to hindi tayo yung example na lang po ako. Hindi ako yung Joshua na may pag-ibig sa kapwa. Madali akong magalit. Konting may magawa ka lang sa ano hindi ko gusto, gagalit na agad ako. Hindi rin ako ah paano ko ba masasabi to kagalakan? Hindi ako ganun madaling magalak kasi pakiramdam ko palaging may kulang. Hindi rin ako ganun may kapayapaan, lalo Katyagaan. Ibig sabihin, lahat po ng bunga ng Espiritu, wala po tayo nito eh. Kumbaga, magkakaroon lang tayo at nagkaroon lang tayo nito ng dahil lamang sa grasya ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. At ayun nga po, bilang conclusion po natin, kumbaga sa pagtatapos din ng topic pong ito, ang tunay na kaligtasan ay hindi kailanman walang pagbabago. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo, unti-unti kang babaguhin ng Diyos. May bagong pagkatao, bagong direksyon, at mga bunga na patunay ng kanyang pagkilos sa iyong buhay. Hindi ito pagiging perpekto, kundi patuloy na pagbabagong nakikita. So, ayun, ang pagbabago po sa atin ng Diyos ay hindi ito one time, big time na kinabukasan, bagong nilalang ka na, mabait ka ng Joshua, banal ka ng Joshua. Hindi po ganon. Ito po ay continuous, araw-araw tayong babaguhin ng Panginoon. So, ayun, maraming salamat po. At yun lamang,